Yun mga boss, no? Mabilisang video lang tayo ngayon kasi pagod na din ako eh. Galing kami ng ano. Pero gawa tayo video ngayon. Pag-usapan natin yung anong video ba yung dapat mong ipasa? Baboy ba o baka? Tapos may interview ba dito sa agency namin? Tapos tips sa IELTS mga boss. Pag-uusapan din natin ngayon yan. Tapos ilang weeks bago dumating yung result ng kasama ko na pasado na siya dito papunta ng UK. Tsaka pinag-requirements na siya ni agency. Yun lang, no? Panoodin natin tong ano natin. Ay ano, pag-usapan natin. Tapos panoodin na din natin yung mga video ng mga kasama ko dati na nag-requirements na sa Pilipinas. Para may idea din kayo kung ano yung ipapasa yung video, kung baboy ba o baka. Pero tingnan natin, no? Shoutout ko lang tong agency namin mga boss. Ito yung agency na nagpalis sa amin dito sa Pilipinas. Tsaka kung gusto nyo mag-apply dito, papunta ng UK, wala na pong interview mga boss. Magpapasa lang kayo ng video tsaka resume. Ulitin ko, wala na pong interview. Sa mga nagtatanong, wala. Kung gusto nyo may interview, sige. Chat nyo ako, mag-interview tayo. Ito mga boss, ito yung papasahan nyo ng video tsaka resume. Ilalagay ko dito. Yan, siya yan. Si Ma'am Aubrey, napakabait niyan, promise. Tsaka, chinat niya naman din ako na sabi niya, shoutout ko siya dito sa vlog natin. Para alam niyo din kung saan kayo magpapasa. Tapos, meron silang email na pwede din kayo dun magpasa kung sakaling hindi siya makakapag-reply sa inyo kasi madaming ginagawa yun si ma'am. Dito naman sa email na yan, email kayo dyan. Magpasa kayo ng video tsaka resume, no? Hintayin nyo lang yan naman siguro. Maghintay kayo mga 1 month. May result na yan mga boss. Tapos, kung sakaling wala pa, follow up lang kayo. Baka, syempre, mamaya bumagsak, ganun. Pero, siguro din nyo napapasa. Sigurado yan papasa. Madami pang kailangan dito no? Yun lang, sumulan natin to, no? Si GS Agri, tsaka si 21st Century, iisa lang po yan, mga boss. Si 21st Century, pag nakapasa na kayo kay employer, siya na po yung magpaprocess ng mga requirements nyo, yung mga visa. Si 21st po magpaprocess sa inyo. Tapos yung mga papasahan nyo naman ng video, yung mag-recruit pa lang, yan naman si Ma'am Aubrey. Siya naman yung mag-aasikaso sa inyo para makita ni employer yung mga video nyo, no? Pero, iisa lang yan sila, walang pinagkaiba yan. Isang company lang yan, GS Agriman o 21st Century, isa lang yan na nagpapalis dito papunta ng UK. Magkano sila, parang kapamilya, magkapatid yan. Yan mga boss na. Pag-usapan natin yung video na pinasa ng mga kasama namin dito sa UK. Tsaka yung mga papunta pa lang dito. Yung mga video na pinasa nila, napakasimple lang po talaga. Tsaka dito sa agency namin na to, kahit video lang tsaka resume yung requirements mo na unang-una, no problem yan mga boss. Kasi, hindi ka pa naman pasado ba't kailangan mo mag-take agad ng IELTS, di ba? Tsaka dapat, okay naman. Dapat okay yung video mo. Pero, kahit na simple lang yung video nyo mga boss, papasayan dito. Panoodin na muna natin yung video na itong kasama ko na papunta na dito. Bali, dalawa sila. Panoodin natin yung dinibone nila, baboy, tapos yung isa naman, baka. Ayan, panoodin natin. Itong panonoodin natin na video na to, ito yung kasama ko sa dating dating Bounty. Ano lang talaga siya, kumbaga bagong butcher lang talaga siya, pero pinagsama niya na yung yung experience niya sa manok tsaka sa baboy. Kasi yung sa manok, butcher din naman siya doon. Sa mga butcher din talaga yan. Ako dati Magnolia din ako. Butcher ako ng Magnolia. Wala akong alam sa baboy tsaka sa baka. Pero ang ginawa ko, nag-apply ako sa
Monterrey. Kaya nag-gain ako doon ng mga 2 years experience. Pero parehong butcher lang yun mga boss ha. Butcher ng manok tsaka baboy. Pinagkaiba lang nila, syempre. Manok nga naman yun, baboy yung isa. Tsaka may baka. Eto, panoodin natin yung video niya na. Good day, ma'am and sir. I'm Rodolfo Tuca Jr., 30 years old. I am 3 years butcher. Now I will show you how to debone this ham leg and the pork shoulder. Okay. Boss, na napanood yun na ano. Ang ano niya, nag-chat yan sa akin eh, na dumating na nga daw yung ano niya, yung result niya, pasado nga daw siya. Nagpasa siya siguro, 2 weeks lang, may result na yan eh. Kasi nung sinabihan ko siya, ilang linggo lang yun, 2 linggo lang, nag-chat ulit siya sa akin, pre, pasado na ako, pinagpapasa na ako ng IELTS, tapos pinasana din daw siya ng ano ba yun? Pinasana daw siya ng offer letter, yun, yung kumagana sa Saudi niya dito. Bukod yung kontrata, sa na yun, final na yun. Pero yung sa ngayon, offer letter lang yan. Pero same lang yan mga boss. Tapos, ito naman kasama ko na to isa na si Anthony Domingo. Galing naman siya ng Garcia, nakasama ko siya sa Robinson, diyan sa Valenzuela. Galing siya ng Garcia, Midward. Nasabihan ko lang din to na nung pumasa na ako, pre, baka pwedeng magpasa ka din dito para, alam mo, pumasa ka din. Kumuha sila ng video, yun. Baka yung kinuha niya eh. Ito, panoodin natin ba. I'm Anthony Domingo. I am 30 years old and I have a 8-year experience as a butcher. And let's start to break down beef carcass.
Ito naman kasama ko na to na isa na napanood nga natin. Ano yan? 2 weeks din o 3 weeks may result na yan. Nag-ano na yan. Nag-process na din ang mga requirements niya. Ang bilis lang talaga dito mga boss. Di na nga inabot ng isang buwan niya naghintay eh. 3 weeks lang may result na, di ba? Pero sa mga madidelay, syempre, waiting lang kayo. Hintay-hintay lang. Tapos follow up lang, ganun. Yan. Yung sa IELTS mga boss, ang kailangan talaga dito na score o yung band score mo dapat 4 ka sa lahat. 4 ka sa lahat mga boss. Dapat 4 ka sa listening, 4.0 ka sa reading, 4.0 ka sa writing, 4.0 ka sa speaking. Dapat 4.0 lahat yan mga boss. Wag na kayong magpa 3.5 kasi hindi naman si employer yung nag-aano niyan eh, si UK Visa. Kailangan kasi kay UK Visa, 4 lahat, pinakamababa na nila yung 4 para mabigyan ka ng visa dito sa UK. Pagka nakakuha ka ng 3.5, wala tayong magagawa dyan, retake ka. Talagang kailangan mong mag-invest ulit ng oras, mag-review ka ulit, tapos kailangan mo ng pera, syempre. Sa mapepera dyan, pwede naman, pero sa mga walang pera, galingan nyo talaga sa pag-review kasi mahal yan. Tsaka naman napakababa lang niyang kailangan na band score na kunin nyo. Basic na basic sa atin yan. Pero muntik na akong bumagsak. Tsaka basta fokusan nyo talaga. Mababa lang yan kung mababa, pero fokusan nyo pa din. Mas maganda yung makakuha kayo ng mas mataas pa sa 4.0 para walang maging problema, no? Tsaka madami din naman pumasa dyan. Siguro sa 10, isa lang yung bumabagsak. Kaya, galingan nyo. Huwag kayo masyadong kabahan. Tapos, yung IELTS na una kong hawak-hawak, yung IELTS regular, may expired na dapat yan. Kung hindi lang ako nasalba nito ng agency. Kaso lang, syempre, kailangan nga kumuha ng UKB kaya hindi ko na dinagamit yun. Pero, ang laking panghihinayang lang kasi yung una kong IELTS, pasado sana yun eh. Pwede sana ng yun kasi mataas yung nakuha ko dun na score eh. Kaso lang, merong isang agency dyan sa Pilipinas, pinaasa lang ako na ganito, kumuha ka na ng IELTS, wala pang interview ng employer, pinakuha na ako ng IELTS. Siyempre, ako naman, kuha na ako kasi napakadami kong in-applyan dyan sa Pilipinas na, sir, may IELTS ka na ba? Sabi ko, wala pa po ma'am eh. Sige, kunin ko na lang yung resume mo, kontakin ka na lang po namin pagka okay lang na walang IELTS. Siyempre, pasa ako, umabot ng mga ilang buwan, wala naman tumatawag. Eh di syempre, may nag-offer sa akin na kumuha na nga daw na agency na kumuha na daw ako ng IELTS. Siyempre, ang dami kong pinasahan na mag-hiring dyan sa Pilipinas sa mga agency. Halos lahat nga napasahan ko dati. Puro ganun puro IELTS eh. Kaya no choice ako, kumuha na lang ako ng IELTS. Kaso lang ang problema, nagka-pandemic. Tapos, sige sila papasa ng requirements, papasa ng ganito, pasa ka ganito requirements. Kung kani-kanino ako pinagpapasa ng requirements. Parang nakakabwisit na nga din kasi halos isang taon na wala pang nangyayari. Kompleto naman ako ng requirements. Lahat ng requirements meron na ako. IELTS, meron na ako niyan. Kulang na lang talaga sa akin yung ibibigay nila. Taka employer's interview nga. Ang problema, inabutan ng pandemic, sige sila ng ganyan, ganito. Maghintay lang kayo sir hanggang sa yung IELTS ko pa-expired na. Kaya nung pumasok yung UK na bagong bagong magpapalis na agency, sabi ko, ba't hindi natin subukan? Kasi mas malaki naman yung offer. Tsaka, pa-expired na tong IELTS ko, baka mabutan ako ng expired, another 12,000 na naman to. Malaking bagay din yun. So, dito na lang ako, mag-UK na lang ako. Pero ang gusto ko sana talaga Canada. Kasi lang, mas maganda na siguro dito. Yung klima, okay, hindi masyadong malamig. Pero mga boss, kahit may araw dito, kahit na tirik yung araw, malamig pa din sa labas, kaya kailangan pa din naka-jacket ka kasi winter pa dito ngayon eh. Kahit na may araw, sobrang lamig pa din. Tsaka yung araw dito, mawawala. Mamaya, isang oras may araw, mamaya wala. Tapos yung araw dito, mabilis lumubog. Alas 4 pa lang, wala ng araw. Tapos sa umaga naman, siguro sisikat yung araw dito, mga alas 8 na ng umaga. Ang importante lang kasi dito sa video na ipapasa nyo, yung makikita yung knife skill nyo. Hindi na yung yung madaming cheche bureche.
Basta okay yung knife skill nyo, okay kayo humawak ng kutsilyo, tapos alam niyo yung ano, kung ano yung gagawin nyo, alam niyo kung paano idibon yung baboy o baka. Pero dito sa amin, baka talaga yung ginagawa namin dito, baka yung dinidibon namin. Pero walang problema kahit na baboy yung ipasa nyo kasi sa Pilipinas, katulad ko, sa meat shop ako ni Monterey, yung baka sa amin, kada dating siguro, dumadating siya ng mga 2 beses lang sa isang buwan, napakakonti nun. Kaya ako, masasabi ko sa sarili ko, hindi talaga ako magaling sa baka. Pero may alam lang ng konti, pero hindi magaling na magaling. Tapos, ang pinasa ko naman na video dito, yung pinasa ko sa akin baka lang na nagdibon ako ng hindquarter. Napaka yung pinasa ko na video talagang sasabihin mo na baguhan lang talaga ako kasi wala naman ako masyadong alam talaga sa pagdidibon ng baka. Simple lang yung pinasa ko, wala na ngang wala na ngang introduction, video agad. Kaya swerte pa din, nakapunta ako dito. Pumasa yung video ko, nagulat na nga lang ako, pasado ako eh. Tapos, tinanong ko sa agency, sabi ko, "Ma'am, paano ako pumasa? Wala pa naman pong nangyayaring interview." Sabi sa akin ni Ma'am Aubrey, "Sir, dito po sa amin wala na pong interview. Basta po makita ni employer, makita namin na okay po yung video nyo, nagagawa nyo na maayos yung trabaho. Basta sinabi ni employer na okay na kayo, pasado na kayo, matik yan sir, magpa-process na kayo ng requirements, kukuha na kayo ng IELTS, magme-medical." Sa akin, ang IELTS ko dati, yung IELTS regular na pang Canada, hindi siya UKBI. Kaya, sabi ni agency, okay daw yun nung una. Hindi, syempre, sige, okay yan. Malapit na mapaso yung yung IELTS ko eh. Kaya sabi ko dito na lang. Kaysa mag-Canada ako, sabi ko, mas pareho lang yung sahod, mas malaki pa ng konti. Sige na, nag-process na kami. Nung bandang huli na nag-biometric na kami, yung pala, yung IELTS namin, hindi pwede. Ang kailangan pala dito sa UK, yung UKBI. Di, no choice, nakapag-medical na eh. Di nag-take na lang ulit kami ng IELTS. Madami kami. Siguro nasa 40 kami mahigit na nag-retake ng IELTS. Pero sulit naman kasi nung paglapag namin dito, after 1 month dito na sahod namin, bawing-bawi na talaga yan. Kahit 2 beses pa ako nag-take ng IELTS, bawing-bawi na yan. Tsaka tips ko lang sa magte-take ng mga IELTS, lalo sa mga kasama ko, mag-review kayo ng maayos kasi wala 12K yan. Diyan sa Pilipinas, ang hirap kunin ng 12K, tandaan yan. Madami ako mga kasama na nakapasa na din sa agency, napapunta na dito sana, kaso lang bumagsak sila sa IELTS. Kaya yun din malaking problema, mag-retake sila. Kaya galingan nyo mga boss. Ang mapapayo ko lang, mag-review kayo ng maayos kasi mahal yan mga boss. Lagi nyong iisipin, mahal yung IELTS. Mag-review kayo kahit siguro kung pumasa kayo, mag-review na kayo ng mag-review kahit di pa kayo pumapasa o hindi pa kayo nag-apply o nag-ano pa lang kayo ng experience, mag-review na kayo kasi mahirap naman yung andyan, pumasa ka na tapos wala kang idea sa IELTS. Madaming ganyan madaming di pa akala nila basic lang yung IELTS. Hindi po basic ang IELTS, tandaan nyo yan. Una, mahal. Tapos English yan. Kaya mag-review kayo. Ang payo ko sa inyo mga boss, mag-review kayo. Huwag kayong pakapanata kasi may bumabagsak talaga dyan. Real talk yan mga boss. May kasama ako dyan na 3 beses siyang nag-take ng IELTS. Yung una niyang take ng IELTS, bagsak. Yung pangalawa naman, hindi pwede kasi UKBI nga dito eh. Ang akala kasi namin talaga, IELTS regular lang na pang Canada, pang US, yung pala UKBI. Kaya nag-take ulit siya ng pangatlo. Pero sa awa ng Diyos, yung pangatlo niya, pasado na kasi nag-review talaga yun na nag-review. Tsaka, fokusan niyo yung reading. Diyan madaming bumagsak dyan sa reading tsaka listening eh. Reading, listening, tsaka, yun, yung dalawa. Yung writing naman tsaka speaking, basic na lang yan mga boss. Sa writing, magsusulat ka lang yan. Sulat ka lang ng sulat, basta naiintindihan yung sulat mo, tapos alam mo yung format kung paano gagawin yung essay, tsaka paano ka gagawa ng letter, yung informal, tsaka formal, yan, pag-aralan mo din yan.
Mag-focus ka lagi sa reading kasi ang akala ng iba, madali lang yung reading. Pero hindi nila alam, mahirap yan. Kala mo magbabasa ka lang dyan, nakakalito yan. Ang dayong babasahin. Tapos, yung sagot, minsan, may pipilian ka, minsan naman, wala dun. Hanapin mo dun sa binasa mo. Yung binasa mo kahaba-haba. Tapos, ang hirap paintindihan kasi malalalim na English yun. Kaya mag-review kayo ng maayos. Ang tips ko talaga sa inyo, number 1, mag-review kayo. Yan, tatandaan nyo kasi mahal ang IELTS. Tsaka sayang yung panahon pagka nag-retake ulit kayo. Tapos, syempre, may mga papasa ulit na mga bago. Uunahin sila ni agency. Hindi naman pwedeng hihintayin pa kayo eh. Kahit na nauna kayo nung una. Uunahin sila kung sino yung unang nakompleto yung requirement, siya yung unang makakalis. Pero napakadami na namin ditong nakalis eh. Yan mga boss na. Dito natatapos yung... Yun, shoutout muna tayo sa mga solid na sumusuporta sa akin dito sa UK. Yan, shoutout. Shoutout kay Joe Onboard Bilag na kasama niya si Felipe Morales. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Tsaka kay Mary Joy Lascuña. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Tapos kay Vince Aguilar from Tagum City. Salamat sa inyo dyan mga boss. No? Salamat sa suporta dyan sa Tagum. May mga kasama din naman ako dito na galing dyan ng Tagum. Maraming salamat boss. Tsaka kay Dominador Timola. Shoutout sa iyo boss. Maraming salamat no. Tapos kay Glindon Basmador. Maraming salamat no. Tsaka kay Cedric Baronia pre. Ito na yung pangatlong shoutout. Ay pangalawa. Maraming salamat mga boss. Dito ko na din tatapusin yung vlog natin, no? Kung nasayan mo kayo sa video ko, subscribe na lang kayo mga boss. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. Nakaw na ba? Tricks dito sa UK. Pre, vlog ka ulit. Vlog kita. Salita kayo. Tatamuran, asa na po tayo?